Ang bawat isa, kahit pa sabihing magkapamilya o magkadugo, ay sadyang iba-iba. Iba-ibang gusto, iba-iba ang buhay, iba-iba ang ugali at ang kapalaran. Subalit ganun pa man, wag na wag nating kakalimutan na sa buhay na ito, gaano man kahirap ang mga pagsubok, ang mahalaga, meron tayong makakapitan. Katulad na nga lamang ng buhay ng magkapatid na Mara at Sandra. Itong si Mara at Sandra ay pawang mga anak ng mga vendor. Ang kanilang mga magulang ay masipag, magtrabaho at sadyang maunawain. Kaya nga lang sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagkaroon ng isang malalang aksidente. Nasagasaan ng isang rumaragasang malaking truck ang kanilang pwesto. Nahagip ang kanilang mga magulang at namatay silang walang kalaban-laban. Ang mahirap pa dito, late na nga dumating ang ambulansya. Mula nga nang pumanaw ang kanilang mga magulang ay naiwan na lamang sa bahay ang magkapatid na Mara at Sandra. Dayo lamang sila sa bayang iyon, walang kamag-anak at kakaunti lamang ang kaibigan. Nang dahil sa naturang pangyayari, maagang pagpanaw ng mga magulang, kahirapan ay napatigil sa pag-aaral ang magkapatid na ito. Mabuti na nga lamang at parang may isang anghel na dumating at tinulungan sila. Siya ay isang madre. Ang madring ito ay nagmalasakit sa magkapatid. Nabalitaan kasi niya ang nangyari sa mga magulang nila. Taga-kabilang barangay ang madring ito. At sadyang napakalapit ng kanyang mga puso sa mga kabataan. Aba, kesa nga naman daw mapahamak pa ang mga ito. Baka madisgrasya pa o baka mapariwara pa ang buhay. Kaya naman, ang madring ito gumawa ng paraan. Kinausap niya ang dalawang bata at sinabing balak niyang ampunin ang mga ito. Dalhin sa kumbento at kahit papaano ay pag-aralin. Palibhasa nga'y mga bata pa, wala silang kaplano-plano sa buhay. Kaya naman, agad silang sumama sa mabait na madre. Mara, Sandra, welcome sa kumbento. Ako si Sister Leonor at handa akong tulungan kayo sa lugar na ito. Basta lagi niyong tandaan, maging mabait lamang kayo, maging masipag at huwag kayong mananakit ng inyong kapwa, pisikal man o sa salita. Ipinagbabawal ko ang malikotang kamay kaya sinasabi ko sa inyo ha. Magdasal lamang kayo, ano man ang inyong nais ay makakamit ninyo sa tamang panahon, tamang pagkakataon. Hey, maiba ko. Marunong ba kayo mag-rosary? Hindi? Walang problema, huwag na kayo magsisihan dyan. Sige na, samahan niyo ako. Pagkatapos nating mag-agahan, magro-rosary tayo. Ha? Pagkatapos noon, marami tayong kailangan gawin. Kailangan nating magtrabaho. Araw-araw. Serbisyo ang tawag dyan. Magtulungan tayo para makaahon tayo. Ha? Sige na, tara na. Ang sabi ni Sister Leonor. Nang simulang mga linggo, mapapansin mong ang magkapatid na ito ay sadyang nahihiya pang makisalamuha sa mga taong kasama nila sa kumbento. Hanggang sa ngayon, hindi pa rin nila matanggap na sila nga ay ulila na. Mabuti na nga lamang at sadyang napakahaba ng pasensya ni Sister Leonor at ginabayan niya ang dalawang magkapatid. Sa paglipas pa nga ng ilang mga linggo at mga buwan, tila ba nasasanay na ang magkapatid na ito sa mga taong nakapaligid sa kanila, lalong-lalo na kay Sister Leonor. Isang umaga, Mara, Sandra, ano ba naman kayo? Gising na! Nako, tanghali na kayo, gising na. Nako, habang naghahanda kami ng almusal, magwalis kayo ng paligid. Ha? Bangon na, sige na. Tatawagin ko kayo pagkakain na. Madali na kayo, wag nang pabagal-bagal. Sige na. Mara, Sandra! Medyo napapaluha naman ang bunsong si Mara dahil medyo takot nga siya sa malakas na boses ng madring ito. Ganun talaga ang kanyang ugali. Itong si Mara sadyang matatakutin. Ate, umalis na tayo rito. Ate Sandra, ayoko na po dito. Palagi na lamang ang aga-agang gumising, ang aga-aga nagwawalis sa labas. Palagi na lamang may ginagawa. Nakakapagod na. Nung buhay naman ng ating mga magulang, hindi naman tayo ganito ha.
Ba't parang okay na okay lang sa'yo? Umalis na tayo rito. Tara na. Ang sabi naman ng kanyang kapatid, ay naku naman Mara, ganyan ka na naman. Umaga na lamang puro kareklamo. Hindi ba't sabi ko nga sa'yo, paulit-ulit tayo. Wala tayong ibang pupuntahan. Wala tayong kamag-anak dito sa lugar na ito. Pag lumabas tayo rito, wala tayong ibang malalapitan. Wala nga tayong bahay eh. Wala nga tayong pera. Bunso, kailangan nating tanggapin na wala na tayong mga magulang. Kaya, ito meron tayo ngayon. Napakaswerte na nga natin kasi meron tayong pagkakataong gawin ng mga bagay na ito. Nakakapag-aral tayo, meron tayong pagkain kinakain sa araw-araw, may mga taong gumagabay sa atin at sigurado tayong ligtas tayo sa lugar na to. Mara naman, unawain mo naman si ate. Ang sabi naman ng bunso, basta, ayoko dito, aalis ako dito. Baala ka na nga dyan. Ang sabi ni Mara. Palagi na nga lamang nag-aalala itong si Sandra sa kanyang kapatid. Alam niya ang ugali nito. Sadyang magkaiba nga sila ng personalidad. Si Mara, medyo mataray, masungit at napakapalaban kahit noong nasa eskwelahan pa nga lamang sila sa labas. At siya, palagi nalang tahimik, sumasang-ayon na lamang sa kung anong gusto ng karamihan. Ayaw niya ng gulo. Higit sa lahat, ayaw niya nang makipagtalo kung kani-kanino. Lumipas pa nga ang ilang mga buwan hanggang sa ngayon, hindi pa rin nagbabago ang kanyang isipan. Nais pa rin ni Mara na lumabas na nga ng kumbento. Ang laging dahilan ni Mara ay dahil daw sa mga madring ang tataray at napaka-estrikta daw. Kung makatingin daw ay parang kakainin ka ng buo. Lagi daw sumisigaw pag inuutusan sila at umaga na nga lamang daw kumatok na ng kumatok sa kanilang kwarto. Idagdag mo pa ang napakaraming batas na kailangang sundin. Ang pakiramdam nga daw ni Mara ay para siyang nakakulong. At isa pa, namimiss na raw niya ang buhay sa labas, ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga kakilala. Palagi naman siyang pinapakiusapan ng kanyang ate. Ang sabi nga nito, Mara naman, hindi ka ba talaga titigil? Kung gusto mong umalis dito, saka ka umalis kapag handa ka na. Pero napakabata mo pa ngayon. Konting tiis pa, please naman oh. Hindi kita para kontrolin. Ang sakin lamang mahirap para sa iyong lumabas. Wala kang pupuntahan. Wala kang makakasama. Alam mo namang hindi ako pwedeng umalis dito, di ba? Napakalaki ng ating utang na loob sa kumbentong ito. Nakakahiya naman. Pangalawa, gusto ko na ang buhay sa loob. Ate naman, anong ibig mong sabihin, papabayaan mo ko? Na umalis sa lugar na to mag-isa? Hindi mo ko sasamahan? Anong klaseng ate ka naman? Wala na nga tayong mga magulang, iiwan mo pa ako sa ere. Paano mong na-e-enjoy ang buhay dito? Ibang-iba ang buhay natin dito sa buhay natin sa labas. Ate naman, hindi mo ba namimiss yung mga kaibigan mo? Ayaw mo na bang makita kung anong meron sa labas? Di ba, nung isang araw lang napagalitan ka kasi nagkamali ka ng ginagawa sa trabaho mo? Gusto mo palaging ganun? Ate, buksan mong isipan mo. Lumabas na tayo rito. Yan ang dagdag pa ni Mara. Ang pakiusap naman ni Sandra sa kanyang kapatid ay, Mara, bata ka pa. Baka nga kahit tindera sa tindahan hindi ka tanggapin. Ang mahalaga mag-aral muna tayo na sekundarya dito. Konting tiis pa. Mara naman huwag nang matigas ang ulo mo. Mabuti na nga lamang at nakakaya pa ni Sandra ang pakiusapan ng kanyang kapatid dahil siya mismo ay takot sa magiging kalagayan ng kanyang buhay kung ito ay lalabas ng kumbento. Dumating pa nga sa pagkakataong kailangan nilang pumasok ng eskwelahan at ito ay sa labas mismo ng kumbento. Kasama ni Mara at Sandra ang ilang pang mga batang inampo ng mga madre upang magtungo sa paaralan. Hindi nagtagal, nalaman na nga nila ang pasikot-sikot sa lugar na iyon. Habang patagal sila ng patagal, lalo namang parami ng parami ang kanilang ginagawa. Idagdag mo na ang mga kortina, mga kumot, maging damit ng mga pari. Sa kanila nakatoka, kailangan mabilis ang proseso pero dapat maayos.
Kahit pa sabihin mo may washing machine, may mga pagkakataon pa rin na kailangan mong kamayin. Hindi naman talaga sobrang dumi ng mga damit na iyon. Pero ang nagpapasuko sa magkapatid na ito ay ang dami ng bilang nito. 5 na nga silang magkakatulong ay tila ba hindi pa rin sapat. Kaya hindi maiiwasang ang ibang mga bagong ampon ay medyo umaangal na. Isang araw, Mara, halika nga rito. Anong ginawa mo kanina? Napakabastos mo naman. Tinatanong ka ng maayos ni sister, di ba? Bakit mo siya tinalikuran? Ano? Huwag mong idahilang hindi mo siya narinig. Alam nating parehong narinig mo ang sinasabi niya sa'yo. Pero bakit mo siya tinalikuran? Napakabastos mo naman. Ang sabi naman ni Mara, Ate Sandra, sukong-suko na ako sa mga ginagawa natin. Ilang taon na ako nagtiis. 1, 2 taon mahigit? Hanggang kailan ba tayo dito? Hanggang kailan ba ako dito? Alam mo, bahala ka kung hindi mo ako sasamahan. Kung papabayaan mo ko, bahala ka sa buhay mo. 3 kaming aalis na rito. Kung nagpapaiwan ka, problema mo na yun. Pero pinapangako ko sa'yo, hinding-hindi na ako babalik sa lugar na to. Ay, nako. Ang isipan talaga ng mga kabataan ngayon, pahina ng pahina. Kaunting gawain, reklamo. Kaunting mapagalitan, masamang-masama na ang loob. Kahit na anong gawin mong paliwanag, sarado pa rin ang isipan. Napaiyak na nga lamang itong si Sandra. Bigla naman siyang nilapitan ng kanyang kapatid at sinabing, tumahan na. Ang sabi niya, kung makakalabas siya sa lugar na iyon, babalikan niya raw ang kanyang ate sa panahong kayang-kaya niya na. Napapaiyak na nga lamang itong si Sandra dahil alam niya na itong kanyang kapatid, kahit nahihirapan na, ay hindi pa rin siya binitawan. Hindi pa rin siya iniwan sa loob ng kumbento. Kung tutuusin, may punto naman daw itong si Mara. Siya mismo ay nahihirapan din. Ang mas nagpapalungkot pa sa isipan ni Sandra ay pag nakatapos siya ng sekundarya sa kumbentong ito, kailangan siguro magmadre na din siya dahil unang-una wala naman siyang ibang pwedeng gawin sa buhay niya. Sasabihin ng iba, pwede naman siya mag-asawa sa labas. Sa panahong pwede na siyang mag-asawa. Pero itong si Sandra, sarado ang isipan sa pag-ibig. Kung lalabas siya ng kumbento at magiging single habang buhay, ang iniisip ni Sandra ay paano siya sa kanyang pagtanda. Sino ang mag-aalaga sa kanya? Hindi naman pwedeng si Mara dahil baka sa panahong iyon, meron na itong sariling pamilya. Niyakap na lamang ni Sandra ang kanyang kapatid na si Mara at sinabing kung siya'y babalikan ay sana mangyari talaga. Sana raw ay hindi siya kalimutan ng kanyang bunsong kapatid. Mahal na mahal daw niya ito. Bago nga tuluyang lumabas ng kumbento, itong si Mara at ang kanyang mga kaibigan ay nagpaalam siya ng mabuti at maayos sa kanyang kapatid na si Sandra. Pinayuhan siya na ngayong malaya na nga siya, nandyan na rin ang panganib sa kanyang paligid, lalong-lalong na't babae si Mara. Nung mismong araw na iyon, umalis na nga ng kumbento itong si Mara at ang kanyang mga kasama. Mabuti na nga lamang at maayos naman siyang nagpaalam sa mga madring tumulong sa kanya, lalong-lalo na kay Sister Leonor. Napakahirap noon para kay Sandra dahil pumapasok sa kanyang isipan ang mga panganib na maaaring harapin ni Mara sa labas. Ang pinanghawakan na nga lamang niya ay ang sinabi nitong babalik siya sa kanya ng ligtas at maayos. At ipinagpatuloy na nga niya ang kanyang pananalangin sa Panginoon. Sa labas ng kumbento, itong si Mara kasama ang kanyang mga kaibigan ay magkakasamang nag-apply ng trabaho, naghanap ng pwedeng pasukan. Doon sa kabilang bayan, hindi nga sila nabigo. Nakahanap sila ng isang malaking palengke. Nagmakaawa sila sa mga tindera na baka naman maaaring papasukin sila kahit extra lamang. At doon na nga umikot ang buhay ng mga dalagang ito. Ni isa, walang makapangbaso sa kanila. Unang-una, ang kasamahan ni Mara ay malaking tao, malaking babae, tomboy at matapang.
Si Mara, mataray at palaban. Ang dalawa pa niyang kasamang dalaga ay napakatabil ng mga dila. Aaminin ko sa inyo, masakit sa tenga. Hindi nagtagal ay nagkanya-kanya na nga sila ng buhay. Mabuti na nga lamang at ang kanilang boss nung panahong iyon ay mag-asawang napakabait, may-ari ng gulayan at napalapit na nga ang loob ni Mara sa mga ito. Habang tumatagal siya sa palengke, napapag-aralan na nga ni Mara ang ganong klase ng negosyo. Lumipas ang mga buwan, lumipas ang mga taon. Itong si Mara ay handang suportahan ng kanyang mga amo sa kanyang gagawing negosyo kung gugustuhin niya. Gagabayan daw siya ng mga ito. Halos mapaluha itong si Mara sa kanyang sobrang saya. Kailangan niyang makaipon ng pera para sa kanyang sarili at upang magawa niyang mabalikan ang kanyang ate Sandra. Mailabas niya ito sa kumbento. Bukod sa napakabait ng mag-asawang ito, ay malaki ang tiwala nila kay Mara. Idagdag mo pa na sila'y walang anak. Ang turing nila kay Mara ay parang kanilang supling. Alam nila kung gaanong kapalaban itong si Mara. Alam din nila kung ano nga bang dinanas niya sa buhay dahilan kung bakit napakatapang na ngayon. Hanggang itong si Mara nagtayo ng gulayan na hindi nagtagal, naging tindahan na rin ng manok. Palibhasa, magandang dalaga, unti-unting nakilala ang kanyang pangalan sa palengke ngayon. Sanay na sanay siya sa gawain, hindi lamang dahil sa tulong ng mag-asawa, kundi dahil sa kanyang mga magulang na noon ay tinuturuan siya kung paano nga ba magnegosyo. Napakahusay niya kasi sa matematika, mabilis ang kanyang isipan, at magaling makipag-usap sa mga customers. Kaya nga lang sa pagtagal ng panahon ay tila ba ayaw siyang payagan na mag-asawang kumupkup sa kanya na umalis sa kanilang poder. Nagtapat ang mga ito na para daw sa kanila ay itinuturing daw nilang parang anak na si Mara. Kaya naman papabayaan lamang nila itong makalayo sa kanila at umalis kung ito'y nasa edad na maaari na siyang mag-asawa. Dahil alam ni Mara kung gaanong kahalaga sa kanyang buhay ang mag-asawang ito, ipinaramdam ng mag-asawang ito sa kanya na para bang meron siyang pangalawang pamilya. Kaya naman, niyakap niya ang mga ito at sinabing hindi niya ito pababayaan. Hindi niya ito basta iiwan. Habang paganda ng paganda ang buhay nitong si Mara dun sa kanyang piniling trabaho at negosyo, ito namang si Sandra hanggang sa ngayon ay nasa kumbento pa rin. At sa tagal nga ng panahon na wala si Mara sa kanyang piling, nag-focus na nga lamang siya sa kanyang sarili. Pinipilit niya ngayong makapagtapos ng pag-aaral upang masimulan na ang tamang hakbang upang siya'y maging isang ganap na madre. Iniisip niya kasi ngayon na baka ito na ang kanyang calling. Palagi rin siyang pinapayuhan ni Sister Leonor na gawin niya kung ano sa tingin niya ang kanyang nais. Walang pilitan, pero alam mo dapat kung ano ba talaga ang calling mo. Bagay na tanging si Sandra lamang ang makakatuklas. Nang huling beses nga, nang makausap ni Sandra itong si Sister Leonor, ang kanyang sabi, Sister, hindi ko po alam pero hindi pa po ako handa. Please naman po, hayaan niyo po kung ihanda ko ang sarili ko. Gusto ko pong mapatunayan sa sarili ko na tama ang pipiliin ko. Gusto ko po kung magiging madre ako. Gusto ko yung buong puso't kaluluwa ko. Yun ang nais. Ayoko nang parang napilitan lang ako o baka nape-pressure lang ako. Gusto kong gawin to kasi yun ang nais ko. Please, sana po nauunawaan niyo ka, sister. Sa pagtagal ng panahon, tila ba nawawalan na nga ng pag-asa itong si Sandra na babalikan siya ni Mara dahil ilang taon na nga ang lumipas. Walang Marang bumabalik sa kumbento upang siya'y kunin. Padami ng padami ang kanyang mga responsibilidad na kailangang gawin. At ang kanyang mga kasamahan noon, mga madre na. Ang kanyang mga kasabayan, nauna na. Palagi nga siyang binibiro ng kanyang mga kasamahan na magmadre na dahil unang-una, sanay na siya sa mga ganung gawain. Pangalawa, mas magaling nga daw siya sa kanila At di hamak na mas marami pa daw siyang matutulungan kung meron siyang katayuan.
Idagdag mo pa na medyo tumatanda na nga itong si Sandra. Alam kasi ni Sandra na sa pagkakataong tanggapin niya ang responsibilidad na ito, wala nang bawian, wala nang balikan. Ang pasyang iyon, hindi na pwedeng bawiin pa. Hindi malaman ni Sandra kung ano nga ba ang kanyang dapat gawin. Hindi nagtagal, nawala na nga siya ng pag-asa na babalik ang kanyang kapatid. Ipinagdasal na nga lamang niya na sana ay maayos ang kalagayan nito. Sana ay ligtas siya. Ilang araw pa nga ang lumipas, biglang kinapitan ng karamdaman itong si Sandra. Nagkasakit siya at tila ba wala siyang ganang kumain. Ang mas nakakalungkot pa dahil sa nangyari sa kanya ay nakakarinig pa siya ng iba't ibang mga istorya. Ang mga bagong kabataan na inampo ng mga madre, palagi na nga lamang siyang pinag-uusapan. At dahil nga ayaw niya na maging pabigat sa lahat, pinilit ni Sandra na magtrabaho pa din. Naglaba ng tambak na labahin upang hindi siya mapaalis sa kumbento. Unang-una, nakakahiya naman daw talaga na lahat ng mga tao kumikilos, siya lamang ang hindi. Itong si Sandra, medyo namamayat na. Ang kanyang mga luha, palaging pumapatak sa kanyang mga mata. Marami pa siyang tinitiis na karamdaman sa loob ng kanyang katawan, bagay na hindi niya nga ipinapahalata sa kanyang mga kasama. Hanggang sa baluti ng lungkot ang kanyang puso't isipan. Kahit pasabihing araw-araw gabi-gabi, siya ay nananalangin, tila ba hindi umaabot ang mga panalangin ito sa kanyang kaluluwa. Kailangan niya talaga ng tulong ngayon. Isang gabi, nagising itong si Sandra, halos 1:00 ng madaling araw. Nais niyang kitilin ang kanyang sariling buhay. Napakasakit ng kanyang katawan, nahihirapan na nga siyang huminga at ayaw niyang maging pabigat sa kung kanino man. Magaling pang kitilin na nga lamang niya ang kanyang sarili. Umiiyak siya, hingi siya ng hingi ng tawad sa Panginoon. Habang ginagawa ito, isang mahabang lubid ang kanyang kinuha. Ito mismo ang kanyang gagamitin upang magpatiwakal sa loob ng banyo. Mabuti na nga lamang at bigla siyang tinawagan ng kanyang kasamahan. Isinigaw nito ang kanyang pangalan bago pa man siya umakyat sa bangko. Sandra, huwag mong gawin to. Pag-usapan natin to, Sandra! Sandra! Natigilan man itong si Sandra, itinuloy niya ang pag-akyat sa bangko. Nakatingin siya sa mata ng kanyang kasamahan at tila ba naluluha ng muli. Subalit ang sabi ng kanyang kasamahan, Sandra, makinig ka, huwag mong gawin to, kasalanan ang gagawin mo. Ano tingin mong iisipin ng kapatid mo kapag naabot ng kanyang ganyan, ha? Paano si Mara? Nakita ko siya nung isang araw, kinakamusta ka sa akin. Sandra, itigil mo to. Alam mo ba? Nakita ko siya, nakausap ko ang kapatid mo. Itinatanong niya sa akin kung kamusta ka. At sabi niya sa akin, nais kanyang silipin kahit sa may gate man lamang. Nais kanyang bawiin sa lugar na ito. Hindi ko siya maintindihan kung bakit pero may usapan daw kayo. Sandra, huwag mo tong ituloy, please naman oh. Alam mong kasalanan ang gagawin mo, hindi ba? Pero itong si Sandra, parang walang naririnig. Ayaw niyang paniwalaan ang sinasabi sa kanya ng kanyang kasamahan. Hanggang sa unti-unti, dumami na nga yung mga taong lumapit sa kanila dahil medyo maingay na nga. Sandra, utang na loob. Bumaba ka sa silyang iyan. Huwag mo nang ituloy ang mga bagay na ito. Kahapon ba? Kanina? Nais kong kausapin ka tungkol sa bagay na ito pero napakarami ko rin ginagawa. Hindi ko naman kasi akalaing ang mga bagay na ito tumatakbo na sa isipan mo. Uy, itigil mo na to. Sandra naman, makinig ka sa mga sinasabi ko. Sa mga payo namin. Sandra naman! Sandra! Uy! Ang saad pa ng isa nilang kasamahan. Maya-maya ay bumaba na nga ng silya itong si Sandra.
Niyakap siya ng kanyang mga kasamahan at ng kanyang mga kaibigan at syempre nilapitan siya ni Sister Leonor. Natapos ang gabi, hindi natuloy ang bagay na binabalak nitong si Sandra sa kanyang sarili. Humingi siya ng kapatawaran sa Panginoon sa mga bagay na kanyang nasabi. Nang dahil sa suporta ng mga taong nakapaligid sa kanya, bahagyang lumakas ang loob ni Sandra. Samantalang si Mara, dahil nalaman niya nga na maayos naman daw ang kalagayan ng kanyang kapatid sa kumbento, ipinagpatuloy niya ang paggawa ng paraan upang mas dumami pa ang kanyang ipong pera. Alam nga kasi niya na kung kukunin niya ang kanyang ate sa kumbento, dapat meron silang titirahang bahay. Dapat meron silang pag-aari at magawa niyang ibigay ang pangangailangan nito. At dahil nga matagal na ring panahon na hindi nakikita ang magkapatid, hindi maiwasan ni Mara na maiyak na nga lamang sa gabi. Bagay na napapansin naman ng mga taong kumukup sa kanya. At dahil nga alam nila ang problema ni Mara, binalak ng mag-asawang tulungan ito. Sabi nga nila, kinausap ng mag-asawang ito si Mara at sinabing meron daw silang lote na halos 50 metro kwadrado ang laki. Nasa likuran ito ng kanilang bahay at ang sabi nga nila, mahuhulugan nila ito dito kay Mara. Para naman daw sa tamang panahon na makuha niya ang kanyang ate sa kumbento ay meron silang pag-aari. Napakalaking tulong nito para kay Mara kaya niyakap niyang muli ang mag-asawa at nagpasalamat sa mga ito. Tulad ng kanyang sabi, malaki nga daw ang kanyang utang na loob sa mag-asawa mula noon hanggang sa ngayon. Hindi nagtagal, masayang nakapagpatayo ng simpleng tahanan itong si Mara at ang kanyang pwesto sa palengke patuloy nang nakikilala ng mas maraming mga tao. Mas marami na ang kanyang mga suki at mga kliyente. Iba't ibang negosyo na nga ang nais niyang ipatayo. Tamang-tama, malapit na ang Kapaskuhan at yun ang tamang araw para kunin niya ang kanyang ate sa kumbento at magkasama na nga sila. Disyembre ng taong iyon, maaga pa nga lamang ay humarap na nga itong si Sandra sa opisina ng kumbento. Handa na nga siyang kausapin at tapatin ang mga taong nakatataas sa kumbento ngayon. Alam niya na makakarinig siya ng iba't ibang mga salita, lalong-lalo na sa kanyang mga sponsor pero handa siyang harapin ang lahat ng iyon. Buong tapang niyang hinarap ang mga taong ito na medyo galit sa kanyang mga ginagawang aksyon, lalo na sa kanyang mga pasya at kitang-kita mo sa kanyang mukha na wala pala talaga siyang balak magmadre. Teka lang muna, Sandra, dahan-dahan ka sa iyong pagsalita. Parang nakakalimot ka yata. Baka nakakalimutan mong kami ang gumawa ng paraan para maging maganda ang buhay mo. Kami ang nagpakain sa iyo, nagpaaral sa iyo. Humanap pa kami ng paraan upang magkaroon ka ng sponsor para maipagpatuloy mo ang pagmamadre mo. Tapos ngayon uurong ka? Dahil lang naisipan mo na ayaw mo na? Yan ang sabi ng isa sa pinakamataas na sister sa kumbento ngayon. Pagkatapos ng lahat ng ginawa namin para sa iyo, sa pag-unawa namin sa iyo, itong isusukli mo sa lahat ng mga bagay na iyon? Gumastos kami ng malaking halaga upang ipagamot ka. Hindi mo ba alam? Ano, tulog ka ba ng matagal na panahon? Sandra naman, mahiya ka nga. Ang sabi pa nung isa. Maya-maya pa ay dumating itong si Mara. Tama na po mga sister, tama na po. Tigilan niyo na po ang ate ko. Huwag niyo pong hayaang mawalan ng galang sa inyong mga tao sa paligid ninyo. Napakataas po ng pagtingin namin sa inyo. Mga sister, bayad po ang lahat ng ginawa ninyo sa amin. Ang pinagpaaral niyo po sa amin, galing sa ibang tao yun, hindi ba? At ang hirap ng aming trabaho sa araw-araw, may sukli pa yun kung tutuusin. Please naman po, hayaan niyo na po kami makalabas dito ng maayos. Kasi kung hindi, tatawag po ako ng pulis. Pasensya na po pero sasabihin ko po sa kanila ang lahat ng lihim ng kumbentong ito. Alam ko po mga galawan po ninyo rito. Ginagalang ko po kayo kaya wala akong sinasabi na kahit na ano. Please naman po. Tama na po ito. Ang sabi ni Mara. Napakapalaban talaga ni Mara.
Dahil alam nga ng mga madre, tila ba nakaramdam sila ng takot. Alam ng mga madreng iyon kung gaanong kapalaban itong si Mara. Bukod dito, guilty sila sa ilang mga kasalanang alam nilang ginawa nila habang sila'y nanunungkulan sa kumbento ngayon. Ilang buwan na kasi nakakalipas nang kumalat ang balitang may nawawalang halaga ng pera sa pondo ng kumbento. Ang sabi nila, gagamitin daw yun para sa pag-repair ng ilang chapel at ilang pamparte ng kumbento. Pero bigla na lamang itong nawala. Maging ang mga regalong cash ng ilang mga sponsors para sa mga kabataan, nawawala rin. Isipin ninyo, maging ang mga relief goods na para sa mga taong nangangailangan sa labas ng kumbento, nawawala rin. Kulang-kulang na, bawas-bawas pa. Maayos na lumabas ng opisina itong si Mara at si Sandra. Kaya lang, nang matitigan ni Mara ang kanyang ate, halos hindi niya nga ito makilala. Ate? Ate Sandra, anong ginawa nila sa iyo? Anong nangyari sa mukha mo? Napakapayat mo na, kumakain ka pa ba? Bakit napakarami mong sugat sa kamay mo? Ano bang ginagawa mo sa loob ng kumbentong ito? Ate, sumagot ka! At noon, nalaman na lamang nitong si Mara na matagal na palang pumanaw itong si Sister Leonor. Ang mabait na madre na nagdala sa kanila sa kumbento ngayon. Niyakap ng napakahigpit nitong si Sandra ang kanyang kapatid at sinabing pabayaan ng nga lamang daw ang mga sugat na iyon. Lumabas na lamang daw sila ng kumbento at manahimik sa buhay sa labas. Masayang kumapit sa kamay ni Mara ang kanyang kapatid at sabay silang lumabas ng kumbento. Habang sila'y naglalakad ay nakita nila ang ilang mga kabataang katulad nila noon na inaaruga ngayon ng kumbento. Bumabalik sa alaala ni Mara ang lahat-lahat ng mga pangyayari nung panahong una silang nagstay sa kumbento ngayon. At nang sila'y makalayo, agad nagpunta sila ng ospital upang ipa-check up ang kanyang kapatid. Si Mara ang gumastos ng lahat. Tulad nga ng sabi ng doktor, kulang daw sa vitamins ang katawan ni Sandra. Kulang pa sa pahinga at mukhang kitang-kita sa kanyang muka ang pagod at puyat. Mukhang napakababa na nga ng presyon ng dugo nito. Bilang si Mara ay medyo may kaya na sa buhay ngayon, gumawa siya ng paraan upang maging malusog na muli ang kanyang ate. Makalipas lamang ang ilang linggo, maayos na muli ang kalagayan ni Sandra. Matapos nga nilang makalabas ng ospital, dinala niya itong si ate Sandra niya sa kanilang bagong tahanan. Mukha mang kubo ito pero kumpleto ito sa gamit. May TV doon, may electric fan, may refrigerator, may radyo, at napakaraming pagkain. Hindi magugutom si Sandra. Masayang-masaya itong si ate Sandra niya, lalo na nang abutan niya ito ng bagong telepono. Masayang nagkukwentuhan ng mag-ate at ikinuwento nga ni Mara ang lahat ng pangyayari sa buhay niya. Ipinakilala niya sa kanyang ate Sandra ang dalawang mag-asawa na kumupkup sa kanya nung panahong siya'y nangangailangan. Magmula nga noon, masayang namuhay ang magkapatid na ito ng magkasama. Sa tulong ng gabay ng mga amo nitong si Mara na tinuring nga nilang pangalawang magulang, naging mapayapa naman ang kanilang pagsasama. Kahit nga hindi pa tapos bayaran ang loteng iyon, okay na daw sa mag-asawa. Baka naman daw maaaring ang magkapatid na lamang ang mag-alaga sa kanilang pagtanda. Bagay na sinang-ayuno naman ng dalawa. Napakalaki ng pasasalamat ngayon ni Sandra at Mara sa Panginoong may kapal. Sa mabuting kalusugan, mabuting mga kaibigan at lalong-lalo na sa kapalarang ibinibigay sa kanila ngayon. Bilang ganti, itong si Sandra, dahil nga wala sa isipan niya ang mag-asawa, nagpa siya itong mag-ampon. Samantalang si Mara ay nagkaroon naman ng asawa. Nagkaroon ng 2 anak at hindi nagtagal, mas naging maganda pa ang kanyang negosyo, mas yumaman at di hamak na mas magandang buhay na ang kanilang haharapin sa kinabukasan.
At dito na nga po nagtatapos ang ating istorya ngayong araw na ito. Pero bago ang lahat, shout out tayo muna! Sa pagkakataong ito, nais kong bumawi sa inyong lahat. Pasalamatan po kayong lahat sa lahat po ng suporta, komento at suhestyon na inyong ibinibigay sa aming bawat istorya. Nais ko pong batiin ng maligayang araw po kayo pong lahat ng mga masugid naming tagapakinig. Maraming salamat po sa inyong suporta at isipin ninyo, sa matagal na panahon, umabot na po tayo ng mahigit 300,000 dito. And I believe there's more to come. Magkakasama po nating harapin ang mas marami pang araw na magkakasama. Binabati ko rin na magandang araw si Miss Imelda Tizon, Magdalena Guico at Arayan Rosalina. Hello, hello, hello! Shout out sa iyo, Yusrina Abdullah, Lani Ibanez at April Spindler. Hello, hello, hello! Carmelita Ordista, Margarita Tevez at syempre, para po kay Miss Cherry Martinez, magandang araw! Sana po'y nasa maayos kayong kalagayan. Syempre, hindi nagpapahuli, Miss Mirna Galicia at Delia Sibonga. Miss Shirley Paisan at syempre, para kay Erlinda Cleveria. Nani Pascua, shoutout po sa inyo at Thelma Palpalatok. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Maraming salamat po sa inyong lahat. Asahan nyo po na mas marami pang istorya pa ang inyong maririnig mula sa amin. Vonnie Mala TV, andito lagi para sa inyo. Paalam!